Tayo po ay mag-pray. Lord, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat, Lord, sa buhay ng bawat isa na naririto ngayon. Kami po ay patuloy mong samahan sa umagang ito. Lord, patuloy po naming dalangin ang pag-cover ng Holy Spirit sa bawat isa. At ipag-pray din po natin yung na talagang maranasan po natin yung presence ng Lord sa umagang ito. And mag-ask po tayo ng forgiveness sa ating Panginoon para po doon sa mga nagawa nating mga bagay na alam po natin na hindi po ito nakalugod sa ating Panginoon. Maging ito man po ay sa isip, sa salita at sa gawa. Ihingi po natin ang tawad sa Panginoon, magpalinis po tayo sa umagang ito upang lubos po nating maranasan ang kanyang presence sa ating mga buhay. Sige po, sama-sama po tayong humingi ng tawad sa ating Panginoon. Magsambit din po tayo ng mga papuri at pasasalamat sa ating Panginoon kung gaano po siya naging mabuti sa ating mga buhay throughout the week. Kung paano po natin naranasan ang kanyang dakilang pag-ibig, His faithfulness. Yes, Lord, idalangin po natin na talagang patuloy po nating ma-experience yung kanyang presence. Patuloy po tayong magpasalamat. This time naman po, ipag-pray po natin yung ating kabuuan ng ating gawain sa umagang ito. Pag-pray po natin yung kaayusan mula po sa simula hanggang sa matapos ang ating worship service. Let us pray po for yung talaga pong maging maayos, maiwasan po natin anuman po yung distraction. And ipag-pray din po natin yung mga tatayo dito sa unahan, lahat po ng involved sa gawaing ito, ang worship team. Pag-pray po natin yung kasiglahan sa pangunguna sa atin sa umagang ito. Ganon din po yung ating maghahatid po sa atin ng Word of God. Let us pray po for wisdom and confidence na nagmumula po sa ating Panginoon. At ganun din po sa atin bilang tagapakinig. Pag-pray po natin yung talagang ibukas po ang ating mga puso at isip upang lubos po nating maunawaan ang kanyang salita na ibabahagi po sa atin. At nawa ito po ay talagang magbigay sa atin ng kalakasan. At ito po yung talagang isabuhay po natin upang tayo ay patuloy na makasunod sa kalooban ng Panginoon. And this time naman po, ipag-pray po natin yung ating musical instruments, lahat po ng gadgets na gagamitin sa gawaing ito,
maging yung daloy po ng kuryente at internet connectivity, yung kaayusan po. Idalangin po natin sa Lord na talagang samahan po niya tayo sa kabuuan ng gawain ito hanggang sa matapos, yung katagumpayan po ng ating gawain. Ipag-pray din po natin ang tech team, ganun din po ang ating children, yun pong magtuturo sa mga bata, talagang ang Lord po ang manguna, at pag-pray po natin ang atin po mga bata ay talagang yung mga naitanim po sa kanilang salita ng Diyos, ito po ay tumimo sa kanilang mga puso at sila po ay makapamuhay na may takot sa Diyos at patuloy na lumalakad sa kalooban ng Panginoon. Ganon din po ang ating nangangasiwa sa ating food. Pag-pray din po natin. Pag-pray po natin, ganon din po yung mga attendees. Pag-pray po natin yung pag-cover ng Holy Spirit, yung presence ng Lord, ang patuloy na maranasan ng bawat isa. Even po yung mga papunta pa lang dito, pag-pray po natin yung pag-iingat, protection na nagmumula sa ating Panginoon. Yan, sige po, tayo po ay patuloy na manalangin. Lord, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat, Lord, sa paggising niyo po sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon. Ilagay mo po sa aming mga puso ang kagalakan. Talagang maranasan po namin ang iyong presence, Lord, sa umagang ito. Talagang yung kabuuan po ng gawain ito, sa iyo po namin ipinagkakatiwala. Tulungan mo nga po, Panginoon, na ikaw yung patuloy naming maitaas at mapapurihan sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa iyo po namin ibinabalik ang pinakamatamis, pinakamataas na papuri at pasasalamat. In Jesus' name, Amen. Good morning pong muli sa ating lahat. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Inaanyayahan ko po ang bawat isa na magsitayo upang awitan ng ating Panginoon. Sa umagang ito, halina't awitan natin ang ating kataas-taasang Diyos dahil nararapat siyang awitan ng papuri at pasasalamat. Sabi nga po sa awit 66, verse 1-2, sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya'y ibigay. Kaya't sama-sama nating awitin, may galak. May saya at papuri para sa Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw at papuri para sa Diyos, na hatid ng pusong pinagpala niyang lupa ay kapayapaan. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat,
galak ay para lang sa Kanya. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos, na hatid ng pusong pinagpala niya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba. Handog niya'y kapayapaan ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba. At ang awit ay para lang sa Kanya. At ang awit ng pagsamba, at ang awit ay para lang sa Kanya. At ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Kataas-taas ang Diyos, kami nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakilang ka, kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos, kami nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos, kami nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Dakila ka. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Patuloy po nating awitan ng ating Panginoon. Sa umagang ito, atin pong awitan ng ating Diyos na laging andyan sa tabi natin at laging tapat sa lahat. Atin siyang awitan, purihan ang ating Panginoon. Sabi nga po sa awit 5 verse 7, ngunit dahil sa inyong dakilang pagmamahal, makakapasok ako sa inyong tahanan. Ika'y sasambahin ko sa templo mong banal, luluhod ako tanda ng aking paggalang. Kaya awitin po natin banal mong tahanan. Ang puso ko'y tinutulog
sumamo, paging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Taluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging tapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Taluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Taluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. 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 Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapalit. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka, Panginoon. Kay buti mo
mapagmahal na Ama sa langit, maraming salamat po sa inyong katapatan at walang hanggang pag-ibig sa aming buhay. Tunay ngang ikaw ay mabuti at dakila at karapat-dapat sa lahat ng papuri at pagsamba. Panginoon, tulungan mo po kaming manatiling tapat sa iyo at patuloy na magtiwala sa inyong mga pangako. Naway ang aming pagsamba ngayong araw ay maging kalugod-lugod sa inyong paningin. At buksan mo ang aming puso upang tanggapin ang inyong salita. Patuloy mo po kaming gabayan, pagpalain, gamitin para sa inyong kaluwalhatian. Ikaw lamang ang aming sasambahin at pupurihin magpakailanman. Sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus, aming Panginoon, Amen. Maaari na po tayong mag-sit. Meron po akong kakilala, may ano po siya, pre-request. Ang pre-request niya, sabi niya, sana magkaroon daw siya ng trabaho. Naghahanap pa lang po siya ng trabaho. Later on, nakahanap po siya ng trabaho. Yung kaibigan ko po na yun, ano po siya, homeless. Ibig sabihin, wala po siyang bahay. Yung sa mga ano lang po siya tumitira sa mga gilid-gilid. Ngayon sabi nung mga tao, ba't parang ang lungkot mo? May trabaho na nga yung kaibigan mo na homeless. Tanungin niyo po kung anong trabaho yung natagpuan niya. Work from home. Ay, problema homeless po eh. So, kaya, alam niyo, ganun po yung pangyayari doon sa promised land sa Panginoon. Pinangako ng Panginoon, sa inyo tong lupain na to, ibibigay ko to sa inyo. Pero yung parang proseso para makapunta sila doon, ang labo, parang, di ba, pinaikot lang sila tapos yun na pala yun. Kagaya nga parang, di ba, ang saya-saya kasi nagkatrabaho na yung kaibigan mo eh. Kaso problema dahil homeless, work from home, wala din, hindi rin niya magagampanan yung kanyang trabaho. Ngayon po tayo lumapit sa Panginoon, tayo po'y manalangin. Tayo po'y yumuko at pumikit, magbigay galang po tayo. Aming Diyos, nagpapasalamat po kami. Sumasamba sa inyo, pinupuri ka namin, iniaalay ang aming buhay na inyong ibinigay. Ang puso namin sa inyo namin ikinukumit. Malaya po kayong magsalita sa bawat isa. Malaya po kayong ituwid ang bawat isa. At malaya po kay Panginoong pagpalain ang bawat isa. Sa gayon, mapagpala din namin ang iyong dakilang pangalan. Panginoon, amin ding ipinapanalangin ang aming pastor na papunta po ng bayan para magdala din ng inyong mensahe doon sa church. Dalangin namin, Panginoon, ang inyong biyaya sa kanyang buhay, pag-iingat sa kanyang biyahe, at yung pagdadala ng inyong mensahe, Panginoon. Lord, kami naman dito na naiwan, amin pong idinadalangin na ang aming pagsamba ay maging mabangong samyo sa inyong harapan. Ang puso ng bawat isa ay ikinukumit namin sa inyo. Ang aming panalangin, mangyari ang iyong kalooban sa bawat isa po, Panginoon. At masunod namin ito. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen and amen. Yan. Alam niyo po sa itong Bible, kung mapansin natin, bakit tila napakakapal. Kasi lumang tipan at saka bagong tipan.
Ngayon, pag binasa po natin sa Genesis chapter 1 pa lang, tsaka pala as promised, di ba? Nangako ako sa inyo na sa tuwing ako yung sa unahan. Thank you. Di ba pangako ko kapag ako sa unahan, wala tayong PowerPoint para direkta tayong babasa ng salita ng Panginoon. Kaya sige, hawakan niyo na po yung inyong mga Bible. Sama-sama. May mga Bible po dyan na nakalagay po sa upuan. Grab niyo po yung mga Bible. Yan. Lahat po ay dapat meron pong hawak na Biblia. Sige po, grab niyo po. At kagaya ng pangako ko din, kapag wala po kayong Biblia ay kayo po ipapalabasin. Hindi, joke lang po. Hindi, hawakan niyo po, may mga Bible po dyan. Kapag wala pa po kayong sariling Bible, may mga libre po tayong Bible dyan na pwede po natin gamitin sa ngayon. Okay? Ayan. Una, titingnan po natin sa Genesis pa lang, sabi doon, chapter 1, unang libro po yan dyan sa Lumang Tipan, Genesis chapter 1. Ano po sabi dyan? Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Tapos pag tumawid tayo sa verse 26, sabi doon, at likhain natin ang tao, nilikha tayo ng Panginoon. Mapansin natin, bakit dumating sa point na kinakailangan ganito kakapal yung Biblia? Samantala, kung titingnan natin, doon pa lang sa simula, sinabi na ng Panginoon, ako ang may likha sa lahat ng bagay na narito at ang Diyos ang may likha sa atin. Ibig sabihin, dapat sapat ng salita ng Panginoon yon para ang tao ay sumamba sa Kanya. Tama po ba? Yung malaman natin na tayo ay nilikha ng Panginoon, sa Kanyang harapan, wala na tayo may pagmamalaki. Sa halip, tayo talaga ay magkakaroon ng puso para sumamba sa Panginoon. Subalit hindi ganun ang karaniwan o nature ng tao dahil nga po sa kasalanan. Kaya kinakailangan, tingnan niyo po, ganito umabot kakapal ang Biblia. Kasi ang tao talagang unang-una, ang hirap kumbinsihin. Yung katayuan natin ngayon na tayo ay naniniwala sa Panginoon at sumasamba sa Panginoon, isa po yan sa pinakamalaking biyaya na nangyari na sa ating buhay. Kasi hindi lahat ng tao ay sumasamba sa Diyos. Pansin nyo ba? Pupunta pa lang tayo dito sa church, ang dami na nating struggle. Sa ating tahanan, maaring kahapon pa lang, no? Pero sa biyaya ng Panginoon, nakarating tayo para sumamba sa Kanya. Marami tayong pwedeng gawin kapag araw ng linggo. Pero biyaya ng Panginoon na katulad natin ay makarating sa Kanyang templo para sumamba. Bakit? Kasi sa simula pa lang, sabi ng Panginoon? Ako ang may likha ng lahat, ang langit at ang lupa, at tayo mga tao, ang Diyos din ang lumalang. Kaya doon pa lang talagang mapapasamba ka na sa Panginoon. Bakit? Kasi wala tayong mapagmamalaki sa harapan ng Diyos. Naalala ko, di ba, yung paglikha sa tao ay parang alabok. Di ba sabi ng Panginoon, nilikha niya tayo, yung alabok. Ano po ba yung alabok? Kung titingnan natin, tingnan niyo po yung alabok. Tingin po kayo dito sa una. Wala po siyang kakwenta-kwenta. Winawalis nga lang po siya dahil siya ay dumi, di ba? Pero imagine po natin na mula sa alabok, walang kakwenta-kwenta, ganito po tayo. Pero binigyan tayo ng halaga ng Panginoon. Nilikha niya tayo. At ayon pa sa Kanyang wangis. Kaya yung mensahe pa lang na yon, pag nagbasa po tayo ng Bible, sa unahan pa lang, ang tao talaga, pag naintindihan niya yung salita ng Diyos, mapapasamba na agad siya sa Panginoon. Kaya nga, karamihan sa atin, pag umaga pa lang, pagising pa lang, pagmulat pa lang ng mata, ano kagad ang ating inuuna? Naglalaan kagad tayo ng oras sa Panginoon. Bakit? Kasi the mere fact na humihinga tayo, ibig sabihin nun, galing sa Diyos yung buhay. Dahil galing sa Diyos ang buhay, para din sa Panginoon yung ating buhay. Kaya palakpakan natin ng Panginoon. Palakpakan natin ng Panginoon. Dahil biyaya ng Panginoon na tayo ay makasamba sa Kanya. Tandaan po natin, kung ano yung sinasamba natin, yun ang ating magiging kamukha. Yun ang ating magiging katulad. Kaya the more na sumasamba tayo sa Diyos, in fact, ang pagsambay araw-araw ng ating pamumuhay. Kaya nga, kung araw-araw pinipili palagi natin ang kalooban ng Panginoon, napapansin niyo po, tayo'y nagiging Kanyang kawangis.
Kwento nga nung isang, ito po, bagong Bible study to sa May Sulok. Nung Sabado pa lang siya napuntahan. Pero ang sabi niya, alam mo to, dati, antindi daw niyang magalit, antindi niyang magmura. Pero nung bata daw sila, tinuturuan sila ng kanilang tatay ng salita ng Diyos. Nung daw siya lumalaki, nagkakaroon daw siya ng pagtitimpi. Kahit galit na galit siya, ayaw daw niya makipag-away. Di ba? So talagang grabe po yung biyaya ng Panginoon. So ngayon, kaya nga, ito pong pakikinig ng salita ng Diyos, ito po ay pagsamba din sa Panginoon. Kaya naniniwala ako na may iwan natin lahat ng bagay, pero yung Biblia natin ay hindi natin may iwan sa bahay. Tama? So makibukas po kayo sa akin sa Joshua chapter 6 and 7. Atin pong titingnan dito kung ano na po yung journey ng mga Israelites. Israelita po papunta doon sa lupang pangako. Sige, hintayin ko po kayo. Buksan niyo po Joshua chapter 6 and 6 and 7. Magkakaiba tayo ng book, kaya hindi ko po alam kung anong page din sa inyo. Sa akin po ito, 05. Okay, kung nakabukas na po kayo. Pag-uusapan po natin ngayon, dahil ang crisis po, di ba, nakaraan talaga ang bigat kasi ilang weeks na pinag-uusapan natin patungkol sa krisis, sa mga kahirapan na ating pong pagdadaanan. Kaya nga sabi ng Panginoon, take heart, in this world, you may have tribulation. Diba sabi doon, may mga pighati tayong pagdadaanan dito. Pero sabi ng Panginoon, I have overcome the world. So, napagtagumpay niya na ang mundo. Kaya yung crisis po ay, ito po isang bagay na, na inevitable. Ibig sabihin, unavoidable, hindi natin maiiwasan. So automatic sa buhay natin, yung crisis po ay ating kakaharapin. Kaya ngayon, ang ituturo po sa atin ng Panginoon, kapag humaharap po tayo sa iba't ibang krisis ng buhay, tayo po ay humarap na kasama ang Diyos. So tandaan natin, Christ sees our crisis. Sabihin nyo nga po, Christ sees, nakikita ng Panginoon, our crisis, yung crisis natin, okay? So, simulan natin sa 6, sabi dito, isinara ang mga pintuan ng Jericho upang huwag makapasok ang mga Israelita. Ipinagbawal na lumabas o pumasok ang sinuman. Yung mga kalaban ng Panginoon, yung mga ayaw sa Diyos, tinatry nila yung best nila para mahadlangan nila yung mga tao na makapunta doon sa pangako ng Panginoon. Tingnan niyo po yung unang salita na ginamit, isinara ang mga pintuan ng Jericho upang huwag makapasok ang mga Israelita. Tapos talagang maingat sila, ipinagbawal nila na lumabas o pumasok ang sinuman kasi baka may makasalisi na na Israelita Ibig sabihin, ganun katindi yung kaaway sa pagsisikap para hadlangan niya ang mga tao na talagang mag-worship sa Panginoon at sumunod sa kalooban ng Panginoon. Pero sa kabilang banda, kung mapansin po natin, sabi po nung kasunod na verse, sinabi ni Yahweh kay Josue, pakinggan mo ito, ibinigay ko na sa iyong mga kamay ang Jericho upang sakupin. Ano po ibig sabihin? Ibig sabihin, kahit gaano katindi, magsara ang mga pintuan patungo sa pangako ng Panginoon, pero dahil sinabi na ng Panginoon, ipinangako na ng Panginoon, walang makakahadlang. To the point, anong nangyari? Sinarado nilang pintuan, Pero anong ginawa ng Panginoon? Winasak ng Diyos yung pader. Kaya ganun po sa buhay natin. Yung mga pangako sa atin ng Panginoon, kahit sino pong humadlang dyan, mangyayari at mangyayari yan. Wawasakin ng Diyos ang sino mang hahadlang sa kanyang pangako sa bawat isa. Kaya nga tingnan nyo po, God promised us, anong pangako ng Panginoon? Sabi ng Panginoon, magpapadala siya ng tagapagligtas. Kung mapansin natin sa Book of Matthew pa lang, nung si Jesus ay pinagbubuntis pa lang, doon sa sinapupunan, pinadala ng Holy Spirit, ang dami na kaagad hadlang. Si Mary, siyempre, gusto siyang lihim, hiwalayan ng kanyang asawa. Paano kung si Mary ay na-depress at ipinalaglag niya yung baby, di ba? Pero hindi naman mangyayari yun. Pero ibig sabihin natin, kahit gaano katindi yung naging hadlang ng panahon na yun, ano pong nangyari? Si Jesus, na ating tagapagligtas, na ipanganak pa rin. Kasi, pangako ng Panginoon, papadala niya tayong tagapagligtas.
Kaya ganun po yun. Mga kapatid, sa pagbabasa natin ng kanyang salita, nalalaman natin ang kanyang mga pangako. Kaya ngayon kada gising natin sa umaga at tayo talagang humaharap sa Panginoon, humihingi tayo ng kanyang kalooban, binibigyan tayo ng instruction, panghawakan natin yan. Bakit? Walang makakahadlang dyan. Kung mayroon mang humadlang, sisiguraduhin ng Panginoon, dudurugin niya yung pader na yon. Kasi ang Diyos ang nangako sa bawat isa sa atin. Yun po yung una, no? Kaya grabe, kaya nga confident po yung mga Israelites. Kasi alam nila, kahit pagsarahan sila ng pinto, gagawa ang Diyos ng paraan. Kaya nga siguro, may ilan sa atin dito, baka nakaranas kayo na naghahanap kayo ng trabaho, ang daming opportunity nagsasarado sa inyo. Pero, na-realize nyo ngayon, kaya pala, kasi ito pala, the best pala yung ibibigay sa akin ng Panginoon. Meron niya ako nakausap, sabi niya, buti na lang. Hindi, yung tatay ko naman to patay naman na siya Sabi ng tatay ko, alam mo, pangarap ko sa inyo dati, kasi gusto din nun na kasi 11 po kayo magkakapatid. Ang trabaho ng tatay ko sa tubigan, he's working under the heat of the sun, medyo mahirap. Tapos minsan, twice a week lang yung kanyang trabaho. So may temptation sa buhay niya, gusto niya lagi mag-abroad. Kaso nung nakikita niya kami lumalaki, tapos close kami lahat sa kanya, sabi niya, buti na lang, hindi ako nag-ibang bansa. Kasi grabe pala yung blessing na yung ikaw na magulang, malapit yung puso mo sa iyong mga anak. Nakita mo silang lumalaki. So ngayon, kaya yun po yung isang bagay na sigurado po pangako sa atin ng Panginoon. Tingnan natin ano yung pangako ng Diyos, tapos talagang panghawakan natin, walang magiging hadlang para po tayo makarating doon sa lupang pangako. Ngayon, sabi po dito, sabi sa verse 5, pagkarinig ninyo ng isang malakas na at mahabang tunog ng tambuli, lahat kayo'y ubod lakas na sisigaw at sandaling iyon, babagsak ang mga pader ng lungsod at walang sagabal na makakapasok doon. Diba? Magiging smooth. Ibig sabihin, mga kapatid, sa buhay man natin, nahihirapan tayong makarating doon sa pangako ng Panginoon. Pero ito yung pangako ng Diyos. Sa tulong niya, gagawin niyang smooth. Ngayon, ang tanong, kailan hindi nagiging smooth yung pagpunta natin sa pangako ng Diyos? Like for instance, malinaw sa'yo, pinangakuan ka ng Diyos, makakapag-aral ka. Pero seemingly, parang sa sitwasyon natin, parang minsan, hindi natin makita na tayo kayang mag-aral. Kagaya nga sa sitwasyon namin, 11 kami. Yung trabaho ng tatay ko, 2 beses lang, sa tubigan pa. Hindi talaga kaya mag-aral. Pero nakakapag-aral, kasi nga, ganun po yung, ganun yung paraan ng Diyos. Dadali niya tayo smoothly doon po sa kanyang pangako. At walang makakasagabal po doon. So ngayon, yun yung naging journey po ng Jericho. Nakala nila, ganun lang kadali, kasi yung Jericho po ito po isa sa, ang tawag nila dyan ay gateway, para makarating po doon sa pinangako ng Panginoon. Hindi pa po ito yung lupang pangako, kasi ang lupang pangako ay yung Kanaan pa po, sa Kanaan pa. Siya nga pala, trivia po, alin po yung kasalan sa Bible na muntik na pong hindi matuloy? Nung nawalan po ng alak, saan po yun? Sa Kana. Sa Kana po yun. Kaya muntik na po hindi matuloy, sa Kana daw. Joke po yun, kung kayo po'y matalino, magagets nyo po yun. Sa Kana, okay? So ngayon, titingnan natin, papaano ba tayo dapat umaharap po sa krisis? Kasi kung ito po ay inevitable, unavoidable, hindi natin maiwasan, so dapat tayo po'y maging ready. Unang-una po, sabi po sa chapter po ng Joshua, verse 6, sabi po dito, kaya tinawag ni Josue ang mga pari ng Israel at sinabi sa kanila, dalhin ninyo ang kabanantipan ni Yahweh, mauuna ang 7 paring may dalang mga trompeta. So, binigyan sila ng instruction kung paano sila papasok. Ang ginawa ngayon ng kanilang leader, ano sabi doon? Kaya tinawag ni Josue ang mga pari.
Kaagad-agad, ang ginawa ni Josue, tinawag niya kaagad yung mga kailangan niya doon sa yung may mga role doon sa pag-ikot nila doon sa may pader. Ngayon, kapag tumalon po tayo tumalon tayo ng 11, sa utos nga ni Josue, iniligid nilang minsan sa lunsod ang kaba ng tipan ni Yahweh, pagkatapos bumalik sila sa kampo at doon nagpalipas ng gabi. Tapos ang sabi po ni Josue, huwag verse 10, ngunit sinabi ni Josue sa mga tao, huwag kayong sisigaw o magsasalita man hanggang hindi ko kayo binibigyan ng hudyat. So, ang unang-una po na tinuturo sa atin ng Panginoon, kapag tayo po humaharap sa mga hirap ng buhay, maging maingat po tayo sa pagsunod sa sinasabi ng Diyos. Kasi meron pong instruction eh. Halimbawa, kung minsan dumadaan tayo sa kagipitan, obviously, ang sagot ay hindi paungutang. Tama? Kaya napaka-importante ng paglapit sa Panginoon. 'Di ba? Minsan, kapag tayo ay talagang gustong-gusto na magkatrabaho, obviously, kahit may mga opportunity, pero kung hindi ka looban ng Panginoon, kagaya ng kung ang pagtatrabaho ay wedding, syempre hindi talaga. Kung ang pagtatrabaho natin ay gawaan o factory ng sigarilyo, ng alak, chichirya, magic sarap, noodles, dilata. Trabaho po ako sa dilata, kaya alam ko po kung gaano katindi ang ang chemical niyan eh. Ibig sabihin natin, sila yung mga Israelita po, binigyan sila ng instruction ng Panginoon, eksaktong-eksakto kung anong gagawin nila, araw-araw isang beses lang. Kaya hindi sila pwedeng umikot ng 2 beses. Sa ikapitong araw, 7 beses lang iikot. Kaya hindi nila pwedeng gawing 6 na beses yon. Ibig sabihin, ang una po, pag tayo maharap sa pagsubok, maging maingat tayo sa pagsunod sa instruction ng Panginoon. So yun po yung una, okay? Pangalawa po, sabi dito, sa verse 12, kinabukasan maagang bumangon si Josue, binuhat ng mga pare ang kaba ng tipan ni Yahweh. Tingnan niyo po yung word na kinabukasan maagang bumangon si Josue. Tumalon po tayo ng 15, ng ikapitong araw, bumangon sila ng magbubukhang liwayway. Ano po ibig sabihin? May kita po natin dito yung urgency. Kapag tayo humaharap sa pagsubok, sa mga kahirapan ng buhay, dapat makita po natin yung kaagarang pagsunod. Di ba yung una, maingat na pagsunod? Maingat na pagsunod. Kaya sabi ni Josue, ops, kapag sinabi kong sigaw, sigaw ha. Sa ikapitong araw pa ha, lagi niyang nire-remind. Kasi di ba, 6 na araw umiikot sila, ops, wala mo na sisigaw ha. Alam niyo kung sumigaw sila kaagad nung unang araw pa lang, baka nangyari sila doon. Pero talagang sinunod nila maingat. Pangalawa, anong pangalawa? Dapat makita po natin yung urgency ng pagsunod. Ano pong urgency? Ibig sabihin yung agarang pagsunod sa Panginoon, walang delay. Walang delay. Kasi kung dinelay nila yon, nagpalipas pa sila ng ilang araw, malamang hindi sila makakapasok doon sa gateway sa Jericho. Kaya kailangan ng agarang pagsunod. Sipin niyo maagang-maaga. Alam niyo po, naalala ko dito sa word na kinabukasan maagang-maagang bumangon si Josue. Nang ikapitong araw bumangon sila na magbubukang liwayway. Tanungin ko po kayo, sino po sa tahanan ang pinakamaaga laging gumising? Mga magulang. Alam niyo bakit? Tayong mga anak, hindi lang natin minsan alam, pero yung mga magulang natin, maaga yung gumigising. Bakit? Kasi ayaw nilang maunahan sila ng kalaban. Tandaan niyo yung mga negosyante. Ano sabi ng mga negosyante? Ang katuwiran ng mga negosyante, bakit ang aga niyo po magbukas ng tindahan? Ay, naku, Toy, mahirap na. Baka maunahan ako ng aking mga kalaban. Baka natutulog pa ako, sila nakakabenta na sila. Nakakuha na silang customer. Alam niyo, ganun yung prinsipyo ng mga magulang. Yung mga magulang, maaga silang gumising ng bahay. Ang una-unang ginagawa ng mga yan, iniisa-isa ng mga yan, pinagpipray yung kanilang mga anak. Bakit? Kasi paglabas ng mga anak nila, pupunta ng school o trabaho, hindi nila alam kung anong pwede mag-impluensya sa mga yan. Kaya ang gawain ng mga magulang, pagising pala ng umaga, mga nakaluhod yan. Nagpipray ang Panginoon. Ito pong aking ito pong sa akin itong aking asawa. Lord, proteksyonan niyo po sila, pagpalain niyo sila sa kanilang mga lakarin. Kasi yung mga magulang, hindi papayag yan na, alam niyo, makakauna yung kaaway. Kaya kapag ka ang magulang, pinag-pray ka agad yung kanyang pamilya, grabe yung protection yan. Meron niya po akong kilala. 4:00, nagsisimula na po siya mag-prepare ng pagkain. Kasi may mga anak po siya eh. Wala siyang kasama po sa bahay.
dahil po siyang kailangan asikasuhin. Ang ginawa niya, kinakailangan gumising siya na mas maaga pa sa alas 4. Bakit? Para magawa niya po yung pagde-devotion. Dati, nung nakakwentuhan ko siya, sabi niya, nahihirapan po talaga ako, kasi alas 4 po, kailangan ko na mag-asikaso, ang dami na pong kailangan gawin. O sige, importante po ba sa inyo yung oras sa Panginoon? Opo. Ano kaya pong solusyon? Gigising po ako na mas maaga sa alas 4. Gigising po ako ng 3:59. Hindi, joke lang. Pero ganun po talaga. Alam nyo, napakalaking bagay po yung tayo po yung maagang gumigising, humihingi kagad tayo ng instruction sa Panginoon at pinagpipray natin yung buong pamilya. Malungkot po ako ibalita na ang dami pong namatay kasi more than 2 is many, di ba? Nung nakaraan, siguro alam niyo na may balita na may mga bata talagang grabe. Yung magulang, ang inaasahan niya, nag-aaral sa school. Naawa po ako dun sa isa na nung nabalitaan ko pa lang, hindi pa ganun masyado nagsising in sa puso ko. Tinry ko pong panoodin. Nung unang panood ko pa lang, ang nakita ko kaagad, yung isang tatay, buhat-buhat niya yung kanyang isang anak na babae. Wala nang buhay, duguan, binaril dun sa eskwelahan. Diba? I mean, who would have thought na last day niya na yon? Sobrang sakit sa puso ng isang magulang. Ang pangarap niya sa kanyang anak, makatapos ng pag-aaral, magkaroon ng magandang buhay, pero nagwakas yung buhay. Bakit po? Ayoko pong isisi, pero alam nyo, malaki po yung role na ginagampanan ng magulang. Yung mga batang namaril, may bago pa nga pong kaso ngayon, yung nanaksak naman na babae. Dami niya pong sinaksak. Tapos may bago pa ulit, nakuhaan ulit ng baril. Tapos may bago pa ulit, 4 na po. Ba't ganun katindi yung yung pangyayari? Alam mo yung bakit? Kasi kapag sa bahay po ay nagkaroon ng krisis patungkol po sa pagtuturo ng salita ng Diyos, what do we expect na magiging behavior natin pagdating sa labas? Hindi ko sinisisi yung mga magulang, pero itong mga batang namaril at nanaksak, sila po'y biktima lang din ni Satanas. Kasi ang kalaban natin ay hindi tao, kundi spiritual. Na kung yung mga namaril na batang yan, maliliit pa lang sa tahanan nila, yung kanyang tatay, yung kanyang magulang, ay nanindigan na ang Panginoon ay kanyang ipapakilala doon sa kanyang anak, hindi aabot yun sa ganon. Nakakaawa yung mga napatay, yung mga nasugatan, pero mas nakakaawa yung mga namaril. Bakit? Pag hindi nakakilala yun sa Panginoon, mapapahamak yung mga yun. Kaya mga magulang, especially mga kalalakihan, there was one time, nanonood ako ng interview, sabi nung isang lalaki, tatay siya, sabi niya, ako, proud ako na yung pangangailangan ng pamilya ko, hindi ko napabayaan, sabi niya ganun. In fairness sa akin, sabi niya ganun. Pero sabi niya, inaamin ko, yung aking mga anak, hindi ko sila nakitang lumalaki. Hindi ko sila nakita nung naglalakad. Ang naging focus lang ng magulang na yon is to provide. Kaya nagkakaroon ng krisis sa tahanan. Pero hanggat may magulang na naninindigan na hindi lamang pagkaing physical ang aking isa-serve, kundi pagkaing spiritual ang salita ng Diyos, na araw-araw titipunin ko ang aking anak sa umaga, bago pumasok sa school, ipagpipray, tuturuan ng salita ng Diyos. Ganon din sa gabi. Alam niyo po, hindi magkakaroon ng krisis sa tahanan na yon. Kaya akala natin minsan, okay na yung may trabaho tayo, okay na yung nakapag-provide tayo. Sana nga po, ganun lang ka-okay. Pero ang reality, kaya nga sana po yung pangyayaring yon na barilan, patayan, magdala talaga ng malaking lesson sa atin pong, especially sa mga magulang. Tama yung sinabi ng mayor, pinanood ko yung interview ng mayor nung Caloocan ba yon? O Kalokohan? Caloocan. Sabi ng mayor, English hindi ko kaya translate. Sabi ng mayor,
hindi namin responsibilidad na disiplinahin ng mga bata. Tama din naman talaga. Ang gobyerno, ang responsibilidad niyan, ano yan pangkalahatan yan pagsasaayos ng buong Pilipinas. Ang school naman, ang responsibilidad ng school, ituro yung academics na kailangan para sa future na trabaho ng mga estudyante. Pero sa ating mga tahanan, it is a responsibility and accountability na ipakilala ang Panginoon sa ating pamilya. Pag pinakilala natin ang Diyos sa ating pamilya, doon magkakaroon ng disiplina. Doon magkakaroon ng pagbabago ng buhay. Kaya nga, makibukas po kayo sa akin sa Amos 4:18. Tingnan natin, no? Ito po yung pinakamatinding krisis na sana'y hindi po natin maranasan sa ating tahanan. Amos. 8:11. Amos 8:11. Hintayin ko po kayo, sige po. Ang Amos po ay kasunod ng Book of Joel, our pastor. And then Jonas. Gitnaan po siya ng J. Joel and Jonas. Amos 8, verse 11 po. Tingnan po natin, no? Sabi po dyan. Basahin ko po, no? Kinig po tayo. Sinabi ng Panginoong Yahweh, darating din ang araw na paiiraling ko sa lupain ang taggutom. Krisis. Magugutom sila, ngunit hindi sa pagkain. Hindi daw po pagkain pisikal. Mauuhaw sila, ngunit hindi sa tubig. Ano daw pong krisis? Kundi sa pakikinig ng aking mga salita. Tapos ang sabi sa 12, mula sa hilaga papuntang timog, mula sa silangan hanggang sa kanluran, hahanapin nila ang salita ni Yahweh, ngunit hindi nila ito matatagpuan. Of all crises that we can encounter, ito yung pinakamatindi. Sa lahat ng krisis na pwede nating ma-encounter, mga kapatid, magutom na tayo na wala tayong makain, magkasakit na tayo. Isipin na natin ang pinakamalang krisis na pwede mangyari sa buhay. Bahain tayo, mawalan ng kuryente, lindolin. Pero pag ang krisis ng pakikinig ng salita ng Diyos ang dumating sa ating tahanan, ano sabi dito? Magkakaroon ng krisis, magkakaroon ng kahirapan. Ibig sabihin, kapag sa tahanan o sa ating buhay, hindi na natin naririnig ang salita ng Diyos, we are dead. Yun ang pinakamatinding krisis na. At yun yung reality ngayon. Ang reality ngayon, alam nyo ba sa survey, nag-check po ako sa stat. Chinek ko, sabi ko, ilan yung nagbabasa ng Bible? Sa church lang, yung sa mga tao na sumasamba sa Diyos. Sabi doon, 11 to 31% nagbabasa doon ng Bible, yung mga nasa church. Siyempre, kukumpute natin. Sa 10 tao, meron lang 3 na nagbabasa ng Bible. Tapos sinearch ko, ilan doon yung seryosong nagbabasa ng Bible? Only 10%. Ibig sabihin, at sinabi pa doon sa 10%, sa 10, kung 10%, edi isa lang, yun daw ay pastor. Ganun katindi ang krisis ngayon when it comes to hearing the word of God. No wonder, kaya ang ating bansa ay talagang lugmok sa kahirapan at sa korupsyon. Bakit? Mayroong famine. Pansin nyo ba? Umaalwan yung mga buhay ng mga tao, may sasakyan na, may internet. Eksaktong sinasabi dito, magkakaroon ng tagutom, pero ang sabi ng Panginoon, hindi sa pagkain, hindi sa tubig, tagutom sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Mangyari na lahat sa atin. Huwag lang dumating sa point ng buhay natin na hindi na tayo nakakarinig ng salita ng Diyos. Now the question might be, ano yung mga pwedeng bagay na maging dahilan ng pagkakaroon ng krisis ng pakikinig ng salita ng Diyos? Unang-unang nilabas ng survey is busyness, kabisihan. Pangalawa, lack of priority. Pero you know what? Naniniwala tayo that when it comes to priority, we give time to what is important. Tama? It doesn't matter kahit gaano tayo kabisi. Ang issue lang is God important to us. Kasi pag
malinaw sa atin, pinakamahalaga ang Diyos, walang kahit ano magiging hadlang, paprioritize natin yan. Kaya ang tindi nito, grabe. Sipin nyo yun, tapos sinerch ko, anong ranking ang Pilipinas na nagna-number 1? Lumalabas, ang Pilipinas po, number 1 po tayo when it comes to the use of social media. Tayo po ang number 1 na gumagamit ng social media. At least 8 hours a day. Ang mga tao daw, nauubos na yung oras nila sa pag-scroll, including Christians. Online games, K-drama, lahat, yung mga scroll. Na kung iisipin natin, kung yung mga oras na nilaan doon ay inilaan sa pagbabasa ng salita ng Diyos, there will be no famine. Hindi magkakaroon ng krisis sa ating buhay pagdating sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Kaya, grabe. Kaya nga yung mga papasok ng pagpapamilya. Praise God, kung may trabaho ka, you are able to provide. Pero how I pray that you are also able to lead your family sa Panginoon. Kaya hanggat may mga magulang, especially mga kalalakihan, mga tatay, hanggat may mga tatay na lumalaban sa pananalangin, hanggat may mga tatay na seryosong i-disciple yung pamilya, hindi magkakaroon ng krisis pagdating sa salita ng Diyos sa tahanan. Tandaan po natin yan. Kaya itong mga lalaki na nandito, mapabinata man o may asawa kayo, malaki ang kampanya natin sa ating pamilya. Malaki ang ating impluwensya. Lumalabas sa survey, kapag daw ang lalaki ay seryoso sa Panginoon, lahat ng kanyang buong pamilya, 100%, nadadala din daw po sa Panginoon. Pag ang babae lang daw po ang seryoso, yung asawang babae, only 60%. At kapag parehas hindi seryoso, 0%. Kaya yung mga anak na nandito, yung magulang niya seryoso sa Panginoon, blessing yan. Kung katabi may magulang mo, sabi mo, "Ma, thank you ha." Na seryoso ka sa Panginoon. So balik po tayo sa Jericho, no? So ano yung una? Thoroughly. Talagang maingat na tayo po'y sumunod sa instruction ng Panginoon. Pangalawa, kaagad-agad, makita po natin yung urgency. No, bumangon. Ngayon, ito po yung blessing. Tingnan niyo po, no? 6, verse 17. Ang buong lungsod at ang anumang matatagpuan doon ay wawasaking bilang handog kay Yahweh. Si Rahab at ang kanyang kasambahay ang ililigtas sapagkat itinago niya ang mga isinugo roon. At huwag na huwag kayong kukuha ng anumang bagay na nakatakdang wasakin. Anong pangalan po nung iniligtas nila dito? Si Rahab. Wow. Sino ba si Rahab? Prostitute. Kagaya nating namumuhay sa kasalanan nung mga panahong hindi pa tayo nasa Panginoon. Ano po nangyari? Tignan niyo po yung blessing. Ang blessing po kay Rahab, sa buhay ni Rahab, dumating yung crisis, famine doon sa kanyang lugar, pero naligtas siya. Ano ibig sabihin? Pwede pala mga kapatid, magulo yung nangyayari sa paligid natin, may gera, may lindol, pero pwede pala makakaligtas tayo sa mga ganong klase ng pagsubok. Bakit? Tingnan niyo po, ang ginawa ni Rahab, si Rahab po, yung sumuporta doon sa mga spy na pinadala ng Panginoon para manmanan yung lugar nila. Ibig sabihin, yung mga simpleng pagsuporta natin para sa gawaing pangkaharian ng Panginoon, malaki po yung magiging impact niyan sa ating buhay at sa ating pamilya. Kasi si Rahab at ang kanyang buong pamilya, iniligtas ng Panginoon. Bakit? Kasi si Rahab, iniligtas din niya yung mga lingkod ng Panginoon. Kaya napaka-importante ng support. Kaya alam nyo, di ba, nagbibigay tayo, naglalagay tayo dito ng mga salapi. Alam niyo yung bawat salapi na napupunta dyan, malaking ano po yan, tulong yan para sa kaharian ng Panginoon, mapalaganap ang salita ng Panginoon. Yung bawat oras na nilalaan mo
para ikay mag-Bible study, para ikay magbisita ng may sakit, para ikaw ay tumulong sa nangangailangan, counted po yan sa Panginoon. Kaya kapag dumating yung kahirapan, unang-unang inililigtas ng Diyos ay ikaw na sumusunod sa kanyang kalooban. At pati buong pamilya. Ngayon, sa kabilang banda, may mga lahi po dito, hindi sila sumunod sa instruction. Kumuha sila ng mga bagay na hindi dapat. Ano po nangyari sa kanila? Sabi po sa chapter 7, ako na lang po magbabasa. Sabi dito, sumagot si Akan, totoo pong nagkasala ako kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Alam niyo pong ginawa sa kanya, stone to death. At pinagbabato ng buong bayan si Akan at ang buo niyang sambayan hanggang mamatay. Kung papaanong pagpapalain ng Diyos ang ating pamilya kapag tayo sumusunod sa Kanya at sumusuporta tayo sa gawaing pangkaharian ng Panginoon, pinarurusahan naman ng Panginoon ang mga sumusuway sa Kanya. Yung angka ni Akan, kanyang buong pamilya, namatay dahil sa kanyang pagsuway. Kaya, grabe, kala lang natin minsan, sa atin lang to. Hindi eh. Buti nga sana kung tayo lang mapaparusahan pag tayo nagkakasala. Pati ating pamilya na nadadamay. So, ibig sabihin, malinaw dito, meron pong mga krisis sa buhay nating kahirapan na pinahintulutan ng Diyos para patatagin ang ating pagtitiwala sa Kanya. Subalit may mga krisis din pala sa buhay natin, ang tawag ay man-made crisis. Ano ibig sabihin? Dahil sa ating pagsuway. Kaya nga yung minsan nang pinalaya tayo ng Panginoon sa mga ganong kasalanan, yun dapat talaga. Kaya tingnan nyo, may mga tao minsan, palagi na lang umiikot yung buhay sa sa kagipitan. Bakit? Kasi paikot-ikot din yung solusyon. Ang gagawin ng Panginoon, papalayain kita sa sa utang. Mangungutang ulit. Papagalingin kita sa sakit ha, kakain na uli ng mga ng mga bawal na pagkain. Kaya may mga man-made crisis at may mga krisis na pinahintulutan ng Panginoon. Pero grabe po yung pagpapala sa mga tao na talagang sumusuporta po sila doon sa plano ng Panginoon. Kasi pangako ng Panginoon yung lupang yon, pero may hadlang. Ngayon si Rahab, tinulungan niya yung mga anak ng Diyos para sila po ay makapasok doon. Kasi kung napatay yung mga yung mga espiya, wala na. Matatakot na rin yung yung mga kasamahan niya. Kaya dito natin makikita, napaka-importante ng role po ng mga leader talaga. Kaya nga sa bawat tahanan natin, ikaw yung leader talaga dyan. Siyempre, lalaki ang leadership. Kaya nga mapapansin nyo din, di ba? Tamo po yung yung linya ng leadership. Binigyan tayo ng biblical po na paano yung pamilya, yung leadership. Ang ginagawa ng lalaki, pinapangunahan niya. Ang ginagawa naman ng babae, siya'y nagpapasakop, sinusuportahan niya yung kanyang asawa. Na kahit minsan, you know what, honey, hindi ko maintindihan yung iyong desisyon. Parang ang labo eh. Pero dahil ikaw ay binigay sa akin ng Diyos para pangunahan tahanang ito, pinagpipray kita. I will support you. Take the lead. Kaya ang babae, hindi niya inaaway yung lalaki. Hindi niya kinukontra. Kahit minsan hindi niya maintindihan, ang ginagawa niya, nagsasubmit siya sa Panginoon, Lord, ikaw ang nagbigay ng leader na ito, nagtitiwala ako sa iyo, na yung desisyon niya, kalooban mo ito. Kaya ang ganda ng nangyari. So ngayon, sa ating pagtatapos, ano po ba yung mga Jericho sa buhay natin? Di ba? Kasi yung Jericho, pag sinearch natin, hindi naman siya yung promised land kasi kainaan yung promised land Ito ang tawag po ito ay gateway. Papunta po ito sa lupang pangako. Kung titingnan natin ngayon, ano po ba yung lupang pangako sa panahon natin ngayon? Kasi hindi naman tayo mga Israelita. Paano natin to i-relate sa ating buhay?
Ang lupang pangako po sa panahon natin ngayon, ito po yung tinatawag natin na kaharian ng Diyos, yung langit. Yun yung pangako ng Panginoon. Tayo'y makakapunta doon. Dahil sabi ng Panginoon, minsan itatakda o itinakda sa buhay ng tao ang kamatayan at pagkatapos ay paghuhukom. Sabihin, may next life. Yun yung pangako ng Panginoon. Ay ano yung gateway, ano yung Jericho sa buhay natin? Para tayo po yung makapasok doon sa lupang pangako, doon sa langit, ano yung gateway, ano yung nag-iisang paraan? Tandaan niyo po yung nangyari kay Moses, saka kay Joshua. Di ba si Moses hindi po pinayagan ng Diyos makapasok doon sa lupang pangako? Si Moses po ay nagre-represent ng law, yung mga ano bang ang Tagalog ng law? Kautusan. Si Joshua naman po, pag tinignan yung original na kahulugan ng pangalan niya, ang kahulugan po ay Jesus. Si Joshua. Nalimutan ko kung sa Greek o sa Hebrew. Anong ibig sabihin nun? Di ba si Moses, hindi pinayagang makapasok sa lupang pangako. It represent heaven. Ibig sabihin, ang tao hindi rin makakapasok sa pamamagitan ng kautusan. Kahit sumunod tayo, kahit magsimba tayo, kahit maging mabait tayo, maging mabuting tao, kagaya ni Moses, hindi tayo makakapasok doon sa lupang pangako. Pero si Joshua, na ang kahulugan ay Jesus, ang kanyang pangalan, siya po'y pinayagan ng Diyos na makapasok doon sa lupang pangako. What does it mean? Ano ibig sabihin? Ibig sabihin, yun lang po yung gateway. Para makapasok ang isang tao sa pinangako ng Diyos na langit, kinakailangan, iisa lang ang Panginoong Yesus. Yun po yung ating Jericho. Kaya tulungan din natin yung ibang tao. Kasi ngayon, ang dami pong pader para yung mga tao ay hindi po makapunta sa Diyos. Nandyan yung relihiyon, nandyan yung kabisihan. Kaya nga yung bawat oras, effort na ilalaan natin para magtyaga tayong mag-Bible study sa mga tao, it matters to God. Napaka-importante po niyan. Kaya mga estudyante sa inyong school na pinapasukan, may mahalaga kayong mission dyan. I-share mo si Jesus sa iyong mga kaklase. Dahil kung hindi, wala tayong ine-expect na maayos na henerasyon. Tandaan po natin yan. Kagabi na nga lang doon sa may taas namin. Ano yun eh, siguro mga alas 12 na, may pabalik-balik na kamotor. Ngayon lumapag ako. Pinuntahan din ng kapatid ko, dalawa kami, si Joshua. Sabi niya, kuya, may dala, may baril daw, may baril. Eh, ito bahay namin, tapos yung taas, yung riprap. Pag nakarating kayo sa amin, parang Tagaytay po doon eh. May taas. Doon sa may riprap, sa may ilog. Tambay-tambay doon. Mga kabataan po ito ha. May dalang gamit, may baril. Yung kasing kapatid ko, minsan nakaupo lang siya doon sa may labas, minsan na po yung naano doon eh, na korsonada eh. Punong-puno nakaputi pa naman ako damit, punong-puno ng dugo yung damit ko kasi inaawat ko, gawa ng nag-aaway sila. Kinursonada yung kapatid ko, may kutsilyo. Pero kung baril yun, hindi ko naawatin yun. Kutsilyo naman, kaya umawat ako, punong-puno ng dugo. Ngayon, ito na naman, may nakatambay na naman. Kinonfront ako na. Sabi ko, Toy, saan kayo? Ba't kayo nakatambay dyan? Pero malambing naman yung pagkakasabi ko. Saan kayo? Ngayon, eto na. Ayaw umalis. Kasi may inaabangan sila doon may tatambangan na naman yung mga yun eh. Baril lang dala, hindi naman kutsilyo lang. Siya ko itong mga ito tungkol kay Jesus. Layas eh. Layas. Pag narinig na nila yung salitang Jesus, nalayas na kagad yan. Ayaw na makinig. Kaya mga kapatid, magpakasipag tayo sa pag-reach out ng mga kaluluwa. Kasi kawawa po yung mga kabataan sa totoo lang. At mga magulang, talagang mahigpitan na turuan po ang pamilya. Kasi minsan, kilala pa natin yung ibang tao kaysa sa ating pamilya. At malungkot yun. Kaya grabe yun. Pag umuwi po ako dyan, mga minsan 11, 12, buhay na buhay pa mga kabataan. Nagse-cellphone, nagiinom, naninigarilyo. Ito ang mga susunod na bubuo ng pamilya.
Kaya kailangan silang masabihan. Kasi yun yung kanilang Jericho. Kailangan yung pader na yun mawasak para sila lubusang makapunta sa pangako ng Panginoon, ang Panginoong Yesus. Ngayon ang tanong, di ba ang hirap na naging paglalakbay nila sa Jericho? Sa totoo lang, sa ating pong buhay, impossible din, imposible. Bakit po? Tignan nyo po ha, di ba yung Jericho, it represents Jesus? Yun yung gateway eh. Ang sabi ng Biblia, ano sabi ng Biblia, John 1:12, lahat ng tumanggap at sumampalataya sa akin, pinagkalooban ko na maging anak ng Diyos, may buhay na walang hanggan. Ang tanong ngayon, paano sasampalataya ang tao? Kaya tignan niyo po, ganito ka-imposible na tayo talaga ay maligtas. Ha? Sabi po sa Efeso, chapter 1, ano sabi doon? 2, verse 1, ano sabi doon? As for you, you were dead in your transgressions and sins. Dahil sa inyong pagkakasala, kayo ay mga patay. Ibig sabihin, hindi o wala tayong kakayanan na sumampalataya sa ipinadalang tagapagligtas. Bakit? Kasi patay po ang ating spiritual. Kaya nga ang natural sa ating mga tao ay pagsuway sa Panginoon. Kaya nga mas gusto natin ang mga bawal, gusto natin ang bisyo, gusto natin mapariwara. Kung ano yung masama, yun ang gusto natin. Kasi we are dead. Patay po tayo. Ganun katindi yung himala sa atin. Kaya nga, the mere fact na alam mo sa sarili mong ikaw ay ligtas, alam mo din sa sarili mong yan ay hindi dahil sa'yo. Kaya nga ang ganda, ano sabi ng Panginoon doon sa John 5:24, ano sabi doon? He who hears my word and believes in him who sent me has eternal life. He has crossed over from death to life. Lahat daw ng nakikinig sa Panginoon at naniniwala sa nagsugo sa Kanya, ano sabi ng Panginoon? Kayo ay tumawid na mula sa kamatayan patungo sa buhay. Isipin niyo yung blessing na kapag nasa Panginoon tayo, hindi na darating ang kamatayan sa atin. Yes, mamamatay tayo physically, kasi kailangan natin ng transition patungo sa eternal life. Ngayon ang tanong, kasi yun yung matinding krisis sa mga Israelite, ang matinding krisis nila is Jericho. Malalaki yung kalaban. Alam niyo sa buhay natin mga tao, ang pinakamatinding krisis, hindi mahirap maligtas. It is impossible to be saved. Imposibleng maligtas tayo mga tao because we are dead. Wala tayong kakayanan mag-decide para sumampalataya. Now, ang tanong, bakit ikaw, may pananampalataya ka sa Panginoon ngayon? Bakit mayroon ka ng kasiguraduhan ng kaligtasan mo? Bakit payapa ka na anumang oras bawiin ng Diyos yung pinahiram sa iyong buhay? Bakit payapa ka at naniniwala kang makakapasok ka sa langit? Bakit? Tignan po natin yung sa Ephesians 2:4-5. Ano sabi doon? But because of His great love for us, God, who is rich in mercy, ano sabi doon? Sabi ko na nga sa inyo eh. Ano sabi doon? Who is rich in mercy, made us alive with Christ, so that, or even when we were dead because of our sins. Sabi ng Panginoon, ngunit dahil sa Panginoong Jesus, kayo ay binuhay niyang muli. Di ba patay tayo dahil sa kasalanan? So hindi mo kayang sumampalataya. Pero sabi ng Panginoon, kayo ay binuhay kong muli kasama niya. Sa gayon, kaya niyo nang sumampalataya. Kaya nga sabi doon, for it is by grace you have been saved. Grabe! Kaya mga kapatid, yung pinakamalaking Jericho sa buhay natin, yung malaking pader na nasa Jericho, wala na po. Napagtagumpayan na. Kaya ka sumasampalataya ngayon, kaya ka mayroong kaligtasan, yan po ay purong gawa ng Panginoon Jesus. Kagaya ng mga Israelita, hindi nila kayang wasakan yung pader. Kahit anong gawin nila.
pero winasak ng Diyos on their behalf. Ganon din sa atin. Hindi natin kayang maligtas. Pero binuhay ng Diyos, kumilos muna ang Holy Spirit sa ating mga puso para sa gayon, kaya nating sumampalataya sa Panginoon. Kaya wala tayo may pagmamalaki sa harapan ng Diyos. Kaya nga mapapansin nyo, ang mga tao talagang naligtas o pinili ng Diyos, matindi ang pagsamba sa Panginoon. Nagiging priority niya ang Diyos. Pero sa mga taong hindi napili, mga taong hindi ligtas, matindi ang pagsulungat nila sa Panginoon. Ang mga ganitong klaseng gawain, ang dating sa kanila ay kaabalahan. Ano ba naman yan? Sunday, dapat ganito, mag-SM na lang tayo, tulog na lang tayo. Pero alam nyo, iba sa atin iba yung dating sa atin kasi the mere fact na naintindihan natin, you know what, Lord? Kaya nga pag tinanong mo yung bawat isa, ikaw, ba't sumasamba ka pa rin sa Panginoon? Di ba may problema ka nga ngayon? Ba't sumasamba ka pa rin? Grabe naman. Tinatanong pa ba yan? Hindi nga ako karapat-dapat na piliin ng Diyos para iligtas niya. Binuwis niya nga yung buhay niya sa akin. Eto pa bang pagsamba ang hindi ko kaya ibigay sa Panginoon? Di ba? Ba't ba ikaw, Bible study ka pa rin ng Bible study? Yung mga tao parang hindi naman interested. Hindi na importante kung interesado sila o hindi. Inutos to ng Panginoon. Sundin natin. Iba yung impact. Tignan nyo po, kapag ang pagkakaintindi ng tao, siya ay naligtas dahil sa kanyang pananampalataya, mapagmalaki siya. Oh, ba't nandito ka sa langit? Siyempre, nanampalataya ako. Wow, edi wow. Pero yung mga taong naintindihan nila na sila ay naligtas dahil pinili sila ng Diyos na iligtas, grabe, wala akong masabi, pre. Di ba masamang tao ka? Oo. Niligtas ako ng Panginoon Sa langit, magkakagulatan tayo. Baka nga makita natin doon yung kinakagalitan natin. Ba't nandito ka? Well, kinahabagan ako ng Diyos. Ikaw, ba't nandito ka? Ganon din. Wala naman, di ba? Sabi sa Efeso, dito po tayo magtatapos. Sabi sa Efeso, sa chapter 1 po, sabi dito, purihin ang Diyos, simulan natin sa 3. Purihin ang Diyos at ang amang Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Bago palikhain ang sanlibutan, ay pinili niya na tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo, upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya sa pag-ibig ng Diyos. Ang tindi. Hindi pa daw po nililikha itong mundo. Hindi pa tayo pinapanganak, pinili ka na ng Diyos para maging Kanya ulit. Para maging banal at walang kapintasan. Kasi pag hindi tayo naging banal at walang kapintasan, hindi tayo makakapasok po sa kaharian ng Diyos sa langit. Pero ito yung matindi. Hindi pa nagkakakilala yung ating mga magulang. Hindi pa tayo binubuo sa sinapupunan. Pinili ka na ng Diyos para iligtas. Yes. Kaya nga, nung na-share sa'yo yung gospel, nung ibinahagi sa'yo yung patungkol sa Panginoong Yesus, tumugon ka, nanampalataya ka. Bakit? Kasi pinili ka ng Diyos. Totoo, kailangan mo manampalataya para ikaw ay maligtas. Pero ang punot dulo nun, hindi mo kayang manampalataya, maliban pinili ka ng Diyos. Wow! Kaya ang sisipag talaga ng mga anak ng Diyos sa paglilingkod, sa totoo lang, ang sisipag, ang tsatsaga, ang sasaya. Pansin nyo ba, pag nagba-Bible study, ang sasaya. Pagbalik, mga gutom. Joke. Kaya praise God dun sa mga nagpapakain po. Salamat po sa inyo. Kaya minsan, titignan ko din kung may mga okasyon sa mga community. Anyway, pero yun po yung yun yung pinakamatinding krisis na tinugunan po ng Panginoon. Ano ibig sabihin? Mga kapatid, kung binigay nga ng Diyos yung kanyang buhay para tayo maligtas, sa palagay niyo po ba, meron pa tayong pangangailangan niya hindi kayang ibigay ng Panginoon? Pangangailangan po, hindi luho. Pangangailangan. So ngayon, anong ating magiging tugon? So dapat naman po, dahil nalaman natin ng ating kaligtasan, isang araw isipin nyo, makakapasok tayo sa kaharian ng Diyos, napakaganda ng buhay, wala ng kamatayan, wala ng sakit, wala ng pagdadalamhati, wala ng kalungkutan, kasama pa natin ang Diyos,
makakapasok tayo doon dahil sa gawa ng Panginoon doon sa cross ng Kalbaryo. Dahil pinili niya tayong iligtas. Kaya yun ang totoo. Kaya ito po encouragement. Pag tayo po nagba-Bible study, wag po tayo maging trying hard. Ibig sabihin, wag nating i-manipulate yung mga tao. Kapag sinare mo pa lang si Jesus, pumapalag na, ay, ayoko niya. O kaya nagtatago, let go muna. Kasi dalawa yan. Unang-una, hindi yan pinili ng Diyos para iligtas. Pangalawa, pwedeng hindi niya pa panahon ng time na yon. Baka ikaw ay pinagtanim ng Panginoon, later on, ibang gagamitin ng Diyos para siya ay manumbalik sa tupa. Tandaan niyo po yun sa John chapter 10, verse 26. Anong sabi ng Panginoon? You do not believe because you are not my sheep. Tapos ang kasunod 27, my sheep listens to my voice. I know them and they follow me. Sabi ng Panginoon, kasi may mga tao, talagang kontrang-kontra sa Kanya, nangangaral siya ng salita ng Diyos, kinokontra siya, sabi ng Panginoon, alam nyo kung bakit di kayo naniniwala? Kasi hindi naman kayo kabilang sa tupa ko eh. Ano po ba yung ibig sabihin ng tupa? Ang ibig sabihin ng tupa, tayo po na mga pinili ng Diyos, tayong mga nananampalataya sa Panginoon. Ano sabi sa John chapter 6, verse 47? Ano sabi doon? If anyone belongs to God, he hears God's word. Tapos sabi niya doon, you are not hear God's word. Why? Because you do not belong to God. Ang bigat. Sabi ng Panginoon, ang sino mang kabilang sa pamilya ng Diyos ay nakikinig sa Panginoon. At ang hindi kabilang sa pamilya ng Diyos, hindi nakikinig sa Panginoon. Alam mo kung bakit ka nakikinig ngayon ng salita ng Diyos? Alam mo kung bakit seryoso kang mag-aral ng salita ng Diyos at sumunod sa salita ng Diyos? Because you are God's family. Anak ka ng Diyos. Anak ka ng Diyos. Kaya purihin ang Panginoon. Wala nang pinakamatinding krisis na darating sa buhay natin. Bakit? Napagtagumpayan na ng Panginoong Hesus doon sa cross. You and I, we're gonna enter heaven because of God's finished work. Grabe, no? Kaya mga kapatid, tayo po'y tumayo. Tayo po ay mananalangin. So mga kapatid, ito po yung challenge. Tulungan po natin yung ibang tao na mawasak po yung pader. Yung mga unbelief, yung para sila po yan, makaranas din ng buhay na walang hanggan sa langit. Especially yung family natin. Mga kapatid, ilaban natin sila sa pananalangin. Everyday may pananalangin dito, punta tayo. Ipagpipray natin yung ating family. Sa mga kalalakihan naman, ang panalangin ko po para sa inyo talagang pagpalain kayo ng Diyos, ng inyong buong pamilya, inyong mapangunahan, at maipakilala ang Diyos sa kanila. Sa mga kababaihan, mga nanay, ang aking pong panalangin sa inyo, pagpalain kayo ng Diyos, na patuloy kayo magpasakop sa mga asawang ipinagkaloob sa inyo, at kayo magkatulungan para ang inyong buong pamilya ay sumamba sa Panginoon. Sa mga single, ang panalangin ko sa inyo, pagkalooban kayo ng Panginoon, ng inyong mapapangasawa na talagang may takot sa Kanya at talagang maglilingkod. Sa mga kabataan, ang aking panalangin sa inyo, proteksyonan kayo ng Panginoon, ang inyong purity, holiness, proteksyonan kayo ng Panginoon sa masamang impluensya. Sa mga estudyante, ang panalangin ko sa inyo, kayo'y gamitin ng Panginoon upang ang inyong mga kapwa sa eskwelahan ay sumamba din sa Panginoon. Tayo po mag-pray, tayo yung makupumikit. O Panginoon, kami po'y lumalapit sa inyo at sumasamba. Kami po'y nagdadalang mahati dahil may mga kabataan po na matay sa school. Mga inosente, Panginoon. Grabe ang durog ang puso ng mga magulang, Panginoon. Hindi namin, Lord, ma-imagine na yung magulang buhat-buhat niya yung kanyang anak, duguan, patay. Nang dahil sa impluwensya ng demonyo.
doon sa mga batang namaril. Panginoon, ang bansang ito, ang mga eskwelahan, we're in crisis, Lord. Nasa crisis kami, Panginoon. Mga kabataan pa lang ito, Lord, pero grabe yung puso, Panginoon. Ang sasama. Kaya, Panginoon, kami po yung nananawagan sa inyo. Sa bawat pamilya, ang dalangin namin, Lord, magkaroon ng leader talaga, Lord, na mangunguna para magturo ng iyong salita. Tulungan niyo, Panginoon, yung mga magulang, restore them, Lord. Oh Lord, pinag-pray din namin ang aming pamilya. Dalangin namin yung inyong proteksyon. Hindi namin alam pag alis nila ng bahay, kung anong mga pwede mangyari sa kanila. Kaya kami, Lord, sa inyo nagtitiwala, sila inyong iingatan. Iingatan, Panginoon. Lord, alam ko matindi ang galit niyo dahil sa kasamaan ng tao. To the point na sinabi niyo, the days are coming that I will send a famine through the land. A famine not for food, not thirst for water, but a famine of hearing the word of God. At sinabi niyo, Panginoon, wherever we go to find it, we will never find it, Lord. Panginoon, wag naman po, wag naman po. Huwag niyo naman pahintulutan, Panginoon, na dumating ang krisis na pakikinig na salita sa aming mga buhay. Humingi kami ng tawad sa inyo kung ang aming mga puso ay naging matigas, Panginoon. Kung kami naging abala sa mga bagay sa sanlibutan ito. Panginoon, palayain niyo kami sa addiction sa social media, online games, Lord, pornography. Lord, Panginoon, humingi kami ng tulong sa inyo, God. Parang awa niyo na, Lord. Rescue us, Lord. Wasakin niyo po ang pader ng Jericho, Lord, sa aming mga buhay. Hallelujah. Ang sakit, Lord. Yung mga kabataang namatay, Panginoon. At ayaw namin, Lord, talagang maranasan din namin ito. Kami nag-pray namin, Lord, yung bawat eskwelahan, Lord, please. Magpadala po kayo ng inyong mga anghel to protect them. Mga kapatid, tayo po ay magpakumbaba. Yung mga kayang lumuhod, tayo po ay lumuhod sa Panginoon. Mga kalalakihan, tayo ay lumuhod sa Panginoon. Tayo ay manumbalik sa Kanya. Humingi tayo ng tawad, mag-confess tayo kung napabayaan natin yung ating pamilya. Sa mga nanay, ipanalangin niyo po yung inyong mga asawa, pagpalain ng Diyos at proteksyonan. Panginoon, dalangin namin ang kaaliwan sa mga magulang ng mga batang Mari sa puso nila sila galit na galit, Panginoon. Ang panalangin namin, katagpuin niyo sila, Lord. Yakapin niyo sila, Panginoon. Tulungan niyo sila magpatuloy sa buhay. Ipaubaya sa inyo ang justice. Ganun din, Lord, sa gobyerno sa Pilipinas. Lord, lubog na kami sa corruption. Magtatagulan na uli, babaha na uli.
mga flood control, hindi pa rin tapos, Panginoon. Ang dami pa rin nakatiwang mo na project dahil sa mga corrupt. Lord, pray for justice, Panginoon. Mabalik yung mga pera, Panginoon, na ninakaw. Kami po na inyong bayan, na inyong pinili, ay nagpapakumbaba at humihingi ng tawad sa inyo. At Lord, naamin namin kami ang dahilan kung ba't pinaparusahan niyo ang Pilipinas. Dahil kami ay nagsitalikod sa inyo, Panginoon. Lord, kagaya ng ginawa niyo sa mga Israelites, pinapadala niyo naman sila, Lord, ng maayos na leader din eh. Kapag ka pinaparusahan niyo na sila eh, Lord, sa Pilipinas, padala niyo naman kami, Lord, ng maayos na pinuno. Talaga may takot sa inyo, Panginoon. Ang dami po, Panginoon. Kaya, Lord, on behalf ng Philippines, kami po yung humihingi ng tawad sa inyo sa mga kasamaan na nangyayari sa bansang ito. Kaya talagang prayer namin, Lord, patuloy po kayong magligtas. Mag-born again po talaga yung mga tao. Kumilala talaga sa inyo, Lord. Ito lang yung tanging solusyon, Panginoon. Ito lang yung tanging solusyon. Pasensya na kayo, Lord. Kami din, masyado kami naging busy sa aming mga sarili-sariling buhay. Nalimutan na namin, Panginoon, yung misyon na inyong ibinigay na mag-disciple. Kaya nagkakaganito din, Panginoon, yung bansang ito. Kaya, Lord, salamat po na ngayong araw, binigyan niyo po kami ng bagong pag-asa. Nawasak na po yung pader na nakaharang para makapunta sa inyong plano. At kami, Lord, ay lalakad sa iyong kalooban sa tulong niyo po, Panginoon. Ganun din, Lord, para po matulungan yung ibang tao makakilala sa inyo. Panginoon, sa lahat po na magkakaloob dito sa tithes and offering, kagaya po ni Rahab, sineportahan niya po yung inyong mga tao. Ganun din, Lord, sa lahat ng susuporta, financially, maging physically, Panginoon, salamat po dahil kayo ang magpapala sa kanila at sa buong pamilya po namin, Panginoon. Kaya pinupuri ka namin, pinapasalamatan, O Panginoon. We worship you for who you are, for what you've done. We worship you, Lord. Salamat po, Panginoon. Ito pong aming kahilingan. In Jesus' name, amen and amen. Mga kapatid, maaari na po tayong magkaloob. Ako din po kasi assign sa giving kaya pwede ako kayo magkaloob.
5 ay magbi-birthday si Lloyd at si Lance. Yan. Anak po siya ni Ma'am Marilyn at ni Sir Alan. So happy birthday po sa dalawa. Yan. So ngayon naman po para sa ating patuloy na gawain, patuloy pa rin po ang ating prayer meeting. Every Tuesday po ito, 5:30 p.m. dito po sa ating church. At ang ating pong online prayer fellowship naman po ay patuloy pa rin po itong ginaganap. Pag Friday naman po, 7 p.m. sa Messenger group po ito. At Night of Prayer and Worship po nitong Friday. Nung Friday lang po ito, every last Friday of the month po, 7 to 9 p.m. dito po sa Tipas. Ito po ay nagsasama-sama po yung mga prayer meetings sa Bantilan, sa Tipas po, para po mag-gather po dito po sa Tipas. At yon, patuloy po naming inaanyayahan po ang bawat isa na tayo po ay makiisa sa ating pananalangin at talagang ito yung pagkakataon natin na iluhod lahat ng mga problema sa ating bansa, hindi lang sa ating mga personal, kundi kailangan talaga tayo pong mga kapatid makiisa sa pananalangin. Ano po? Yan, so salamat po sa linggo pong ito. Palakpakan po natin ang Diyos na natapos po nagawain. At para po sa ating magsiserve yung food ay ang ating pong mga young pro boys po. Yan. So pwede na po tayong pumunta sa ating mga small groups.